Matapos ngang pisakin ni World Champion Gukesh ang world number 1 sa rating na si Magnus, ikinagulat ang buong mundo. Sabi ni Kasparov ng komento, convincing daw ang pagkapanalo. Last round, nakalaban naman si Wesley So. Kaya bang tibagin ni Wesley itong world champion na to? At meron pa tayong isang matinding i-analyze. 2 games po ang ating papasadahan. Samahan niyo po ako. Gukesh versus Wesley So. Pero bago natin pasadahan, sagutan muna natin ang palagian nating puzzle na iniiwan hatid sa atin ng bagong Internet Chess Club. Ito po yun. Why to play? Sabi dito, laro pala ng FIDE Master ito against Super Grandmaster Pavel Eljanov at nakakita raw ng matinding tira ang FIDE Master. Check. Na Rook takes F7 sacrifice. Pag King kasi po ang pinang-capture, may Queen takes H7, delikado na black. Kung Knight ang ipang-capture, malilibre ang E6, may double, makukuha ang Queen, definitely wins for White. Queenless na ang black eh. At ang iiwan naman nating matinding puzzle for today's video, eto po. It's Black to play. Ano kaya ang matinding gagawin dito ng Black? O ayan, 5 mabibilis na makakasagot sa puzzle na ito. Shoutout natin at sa nakasagot kanina, sa sinagutan natin, shoutout sa end part ng video. At shoutout ko po ngayon si Bradgino Mendoza. Shout out. Ayan. Bro. Shout out. Okay. Ngayon ay atin ng pasadahan ito. Matindi raw ang nangyari dito, mga kamachats. Nag-Knight F3 si World Champion, D5 si Wesley, at nag-B3. Aba, may pasakali ah. Hindi pa tinutumbok yung opening talaga oh. Okay, C4 pero ito po ay English na. D4. Bishop A3, ayan, nauwi po sa reti opening kung tawagin. Ang normal dito, Bishop B2, yan ang normal sa akin, no, na palagi ko nakikita. Pero itong Bishop A3, sinundot yung ugat ng D4. At nag-Queen B6 dinipensahan at nag-G3, kakaiba. Ayun, sabi ko na eh. Yung Queen B6 po kakaiba na, actually yung Queen B6 novelty na eh, wala na sa libro. Ang old lines ay Queen C7, E6, nag-B6, pero itong Queen B6 wala na. Tingin ko kinapana ni Wesley. Nag-G3, Knight C6, Bishop G2, Bishop G4, H3. Ayun. Kanya-kanya na kasing kapaan eh, pero ito pala ay bad move sa computer. Ang gusto ng computer, capturein na ang Knight na yan. Tapos sa Queen takes F3, and E5, buuhin ng buuhin ng matibay ang sentro. Ayan, samantalang ang Knight sa B1 hindi pa makadevelop. No, alam natin sa opening pagka merong hindi makadevelop na piyesa, aba, apektado buong position. O pero nag-Bishop H5 si Wesley, nag-castling. Bakit binigyan ng error ang tira ni World Champ? Dapat daw naman ay E takes D4. Ayan ha, okay po. At least inaalam natin yung mga accurate, no? Castling, kinapture na ang pawn sa E3, inaccuracy pa rin po. Dapat daw ang tira, E5, buuhin ng matibay ang sentro. O, pero kinapture ang E3, D takes E3, nag-E6, okay, para i-develop na yung bishop. Knight C3, develop, bishop E7, at nag-Queen E2, F5. Ayan ang medyo kakaiba dito. Bakit kailangang mag-F5? Bakit hindi pwede yung normal Knight F6? Ano meron? Mag-G4. O, kasi yung F5 kasi pamigil sa G4. O pag nag-Bishop G6, magda-Knight H4. Para i-exchange yung Knight sa Bishop. Pero at least normal ang pawn structure. Ang nakikita ko kasing drawback dito sa ginawa ni Wesley, kahit pa paano, hindi kasi normal yung ganyan eh. Parang, di ba, yung E6 weak eh. Pero mapipigilan naman yung G4. So F5 bago pa kawalan yung Knight. At dito nag Queen C2 agad umilag sa pin. Nag Knight F6. Ayun ang komplikasyon. Ayun na nga ang sinasabi kong komplikasyon. Maaatake kagad ang pawn sa E6. Nag Knight D8 para depensahan. Nag Knight E2. Ayan, para pupunta sa F4. H6 paalis na. Knight F3 balik at nag-Queen to C6 si Wesley. Dito po, tineret ang Knight. Pero kapansin-pansin na nandyan ang Queen, andyan mismo ang Bishop, itinutok pa ni Wesley.
kaya hindi nagustuhan ng computer. Ang gusto po ay knight c6. Bababalikin doon. O at least ma-activate na yung knight. No worries na sa e6 kasi wala ng knight g5. May h6 na. Ayun, pinababalik. Pero ang ginawa po ay nag-queen c6, knight h4 inatake, queen c7, at nag-knight f4 another attack, and nag-g5. Ayun na, sinabayan na ni Wesley. Ayaw niyang bumalik talaga, no? So, g5 double, kinapture. Dun kumapture. Punit-punitan ang gusto Bishop to b2, nakapin, rook f8, depensa, at nag-knight f4. Ayun, samantalang si Gukesh, ayun, butas-butas lang, pressure lang. Nag-rook g8 para talagang diinan ng pressure ang pawn g3, tagos hanggang sa king, at kinapture na po ang h4. Ito ang medyo nakakabilib. Kasi unang-una po pag gaganyan, hindi ginagawa yan, parang lalong binuksan yung g-file. O kung di naman kasi bubuksan, kakainin na kasi ng block yung g3. O may point din talaga Nag-e5, atake sa knight, knight e2, nag-e4. Knight g3 naman. So hindi na bumalik sa f4, knight g3, threatening pawn f5, at nag-knight to c6. Pinapakain. Kinain nga ni Gukesh, mga kamatsas. At nag-castling. Ayun. Takes, at rook a d1. Yun lang. Ramdam nyo po yung ingat ni Gukesh. Pagdating sa pawn structure, maingat si Gukesh talaga. Weak ang e4, queen e5. O sa bagay, di pa pwedeng capturein yon kasi kakapturein, nakapin pa yung bishop. Di makakabawi, no? Walang ganti, kumbaga. Knight takes h6. Ayun, para may pupuntahang knight g4, pang bara sa g-file. At, sinacrifice na ni Wes. Capture rook h8, rook d5. Yun nga lang. O nga pala, walang check kasi may knight no? Queen e6 and knight g4. Yun nga lang po, miss 2 lang. Napaka-solid ng position ni Gukesh. Paano mabubutasan niya? Nag-f3. Takes and then rook takes. So, lumalabas, napaka-aktibo ng mga pyesa. May weak si Gukesh e3 at h3 pero mahirap atakihin. King b8, takbo agad. At nag-queen f5. Daanin sa yaman. Ika nga, no? Sa gulang-gulang na technique. Queen e7, hindi pwede. Can't afford to exchange pieces. Habol-habol. Queen e4, iwas. Ayun, huli na. Queen f4, nahuli. Wala nang kawala. Resign po si Wesley. Talagang malakas na si Gukesh. Malakas na talaga. Wala na binawasiwas na si Wesley. Nag-resign po kasi sa point na pag kinapture yan, rook or pawn takes, or rook na lang para walang knight d4, maliwanag na quality down, 2 pawns down pa si Wesley. Grabe, winasiwas lang ang position ni Wesley. At ngayon, sunod naman natin ang isa pang mainit. At ito, kababayan ni Gukesh. Pragnananda. Malakas ito, mga kamatsas. Katsa-champion lang nitong nakaraan. Analyze natin. Black dito si world champion at tinirahan ni Prag ng knight f3. Nakiramdam muna. D5, G3, Bishop G4. Naalala ko si Artur Yusupov dito. Sino nakakakilala kay Artur Yusupov? Depensa ni Yusupov to against Pianketo system ng puti H3, Bishop H5, D4. Ayan, okay. E6 lang. Castling, Knight F6, C4, and Bishop E7. So, simpleng develop lang si Gukesh. Knight C3, Castling, Knight E5. Okay, para patibayin ng knight sa gitna. Susundan ng F4 yan para lalong tumibay. Knight BD7. G4 muna. Inatake muna ang bishop. Atras. Kinapture na at ginarab kagad dito ni Prag yung bishop pair advantage. Nag-queen D3. Okay, depensa sa pawn C4. Bishop D6. Ayun, teka muna mga kamatsas. Novelty ang Bishop D6 dito ni world champion. Ang old lines ay capture, Queen A5, Queen C7, at Rook C8. Pero Bishop D6, new move by Gukesh. Rook D1, nag-Rook E8. Abang-abang lang ang style ni Gukesh, Bishop G5, Queen C7, Bishop D2. Bakit bumalik? Bakit bumalik? Rook A D8, C5, inatake ang bishop. Pero po,
ay mali. Rook AC1 daw ang normal move. Oo, para pressure sa queen. O ganyan-ganun lang. Kumbaga forma-forma lang muna ng mga tore. Kaso nag C5 na. Bishop H2 checking H1 at dito mga kamatsas. Pakiguess nyo ang brilliant move. Excellent na ginawa ni Gukesh na gustong-gusto ng computer engine. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa nakakita. E5. Excellent. Perfect. Hindi pwedeng capturein to, no? Kasi may simple capture lang. Kung mag-E4, may harang lang kasi ng queen. So, kakapturein nyo, then bawi din, no? Kaya napakagandang breakthrough ng E5. Nag-E3 lang, Knight F8. So, relax lang dito si Gukesh na no worries. Kumbaga sa bishop kasi pag kinapture, mag-E4, wala ng queen G3, mas malala, maku-queenless ang puti. Knight E2. Ayun, medyo nawindang na si Prag. Bad move. Dapat daw po ang tira ay Rook A B1 o kaya B4 B5. Ayun, pabayaan lang yung bishop doon. Pero nag Knight E2, Knight E6, okay? Pressure sa D4, Bishop C3, dinipensahang magaling ang D4 pero another bad move. Dapat daw po ay B4 pa rin. Sabay A4, B5. Yan ang nakikita ko na gustong mangyari ng computer dito as on-point plan. Pero nag-Bishop C3, kinapture na ang D4, Bishop takes D4, and nag-Bishop E5 hamon. Nag-B4, ayun, naihabol din ni Prag. A5, binasag kagad, pero hilaw ang pagkakabasag na yan. Dapat daw ang tira capturein na, Knight takes, tapos Knight takes, Queen takes, tapos Knight E4. Ayun. Exchange yung bishop dito and Knight E4. Pero nag A5 dito, balik tayo. A3 maintain lang ang pawn B4 at nag Rook A8. Ayun, para i-pressure ang A file. Nag King G1, Knight D7, Queen C3, Knight takes D4, Knight takes D4, and nag Bishop F6. Ang style ni Gukesh may pagkamakunat no, na positional din eh. So, Bishop F6, ang plano, yung knight, ilalagay po dyan at isisiga. No? Kumbaga, siga ang knight pag nakarating sa C4. Rook A, B1, okay. Pressure sa B file. Knight E5, B5, and pinasok na nga po yung knight. Very strong. Nag A4, patibay lang sa B5 at dito nag Rook A C8. Ayan, tamang forma-forma lang muna, abang-abang. Nag Queen to D3 and Queen E7, threat sa pawn C5. At kinapture na and nag-Rook DC1. Okay. Bad move by Prag. Dapat daw po ay Bishop to F1, Queen B3 at Rook B3. Yan po ang mga positional play na gusto ng computer engine. Pero balik tayo sa ginawa. Napitas ng buong buo ang pawn C5. Knight takes C6 mga kamatsas. Blunderations! meron ng intro, may preparasyon na. Okay, Knight takes C6. Dapat daw ang good move ay Knight F3 mga kamatsas. Ayun, Bishop F1 and Queen D1. Yan po ang top 3 moves ng gusto ng computer. Pero balik tayo sa Knight takes C6, nag-sacrifice, bumalagbag, nagwala. Queen takes and then Bishop takes D5. Kumbaga nasa isip dito ni Prag, okay, limas ang mga pawns mo, kuha pa ang knight mo. Yun nga lang po, unfortunately, may Knight E5, may pang-counter pala na nabulaga si Prag dyan for sure. Na hindi siya basta-basta makasabay, may pambulagang eksakto ang sukat. Napa Queen D1 and Queen D7, so ganito na lang po ang nangyari. Maliwanag po na one piece down. F4, Knight C6, G5, and then, ayun pa isa. Nag-exhibition pa si Gukesh. Bishop D4, brilliant. Disconnecting the queen to the bishop. And then, to the fifth power. Oh, wala nyo. Kala mo naging scientist eh, no? Okay, Bishop D4. Pag kinapture po kasi ang knight, mayroong capture doon and then capture yung bishop. At maliwanag na may isang pyesa pa talagang sobra ang black dito. Okay, nadali ng bishop to the fourth power. Bitin ang bishop to the fifth power. Okay mga kamatsas, yan po at ang naging standing sa kanilang
rapid section mga kamatsaza. Parang naging reporter naman. Gukesh ang number 1 world champion with 14 points. At Duda 11 points world number 1. Maganda pa rin. In third place with 10 points, Prag Pabiano, Anish Giri, ayan po, and Firuza, Wesley Sopang 8, Ivan Sarich at Abdus Satorov. Yan po ang pagkakasunod-sunod. At aabangan naman po natin ang blitz section. Anong mangyayari? At ngayon naman ay ang ating mga mapapalad na mabibilis na shoutout sa nakasagot nitong ating last upload mga kamatsas. Atin pong pasadahan. Ito na po. Babanggitin ko na. Pero bago ang lahat, bago ang puzzle-puzzle, ay ang unang nakasagot o naka-message pala ay si Edmar Tamayo. Congrats, ang bilis mong mag-comment. At ito na po, ang mga nakasagot na mabilis. Arnold Dinoy Corbeta. Ayan, and Ronel Kayari. Dennis Daniel Gador. Ayan, pasensya na po. And Nefre Razel TV. At Edmar Tamayo. Mariam the Twin. Ayan po, no? At shoutout po sa inyong lahat. Sa lahat po nag-comments, nag-suporta, maraming salamat po. At magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates.